PBBM bagsak trust rating. Digong, mas pinagkakatiwalaan kaysa kay VP Sara. Survey. Nanguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa may pinakamataas na trust rating kumpara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa pinakabagong labas na survey ng Pulse Asia Research na isinagawa mula Mayo 6 hanggang 9, 2025. Nanguna si dating Pangulong Duterte na may 63% trust rating habang pumapangalawa lang si Vice President Duterte na may 50% trust rating. Samantala, si Pangulong Marcos Jr. naman ang nakapagtala ng 32% trust rating, mas mababa kumpara sa mga Duterte. At ang may pinakamataas na distrust rating na umabot sa 42%. AM. Vice Mayor ang kanyang trabaho habang iniisip kung na pag-oath taking sa kanyang posisyon ng dating Pangulo. Giit niya, kailangan physically present ang dating Pangulo at kung hindi pa nito kaya makapagsilbi ay ang Vice Mayor muna ang maaaring humalili sa kanya at ang uupang leader ng Davao City. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang dineklara ng COMELEC na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Ang gagawin ko City sa nagdaang halalan. Ayon sa kalihim, kinikilala nila ang naging panalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao na siyang nakakuha ng 662,000 na kabuuang boto nitong nagdaang eleksyon. Balak na magmulya na magpaalam at kausapin ng International Criminal Court kung maaari makapagpadala ng konsul sa dahig para makapanumpa na sa kanyang posisyon ang dating Pangulo. Samantala, ayon pa sa kalihim, habang wala pang dating Pangulo sa bansa at nananatili sa dahig, ay pansamantalang pupunan muna ng kanyang Vice Mayor ang kanyang trabaho habang iniisip kung na pag-oath taking sa kanyang posisyon ng dating Pangulo. Giit niya, kailangan physically present ang dating Pangulo at kung hindi pa nito kaya makapagsilbi ay ang Vice Mayor muna ang maaaring humalili sa kanya at ang uupang leader ng Davao City. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang dineklara ng COMELEC na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international, sa ICC, kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. So, in his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya as mayor. Kailangan at physically present kayo. So, in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna ang uupo doon. Oo. But we recognize former PRD as the duly elected mayor. Sa kaugnay na balita naman, namin na rin Rimulya, hindi na siya nagsumiti pa ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa susunod na uupo bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma rin ng kalihim na sa kasalukuyan ay mayroon ng napupusuan ng Pangulo para sa susunod na magiging hepe ng pambansang pulisya na hindi naman muna pinangalanan. Wala namang ibinigay na detalye ang kalihim kung sino ang napipisil na bagong hepe, ngunit giit nito na isang mahusay na pagpili ang ginawa ni PBBM dahil isang pulis na may malinis na track record na siyang pasok rin sa kriteria para pamunuan ng hari ng kapulisan ang napili ng Pangulo. Nag-usap na kami and may napupusuan na siya pero hindi na lang natin ang announcement niya. Basta general and above, honest, good track record, firm grasp on police matters, and a good vision for the PNP ang kailangan natin. Matatandaan namang inihayag na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ang lahat ng pagpipilian ng Pangulo ay mahuhusay at may kanya-kanyang angking galing at talino at lahat ay kayang mamuno at pamunuan ng Philippine National Police. Samantala, inaasahan na sa Hunyo 7 naman, matatapos ang extension ng liderato ni Marbil bilang hepe ng Philippine National Police. President Marcos Jr. Ang pahig ni Ejercito ay makarang ipag-utos ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation sa kanyang cabinet members na layuning i-recalibrate ang President Marcos Jr. Ang pahig ni Ejercito ay makarang ipag-utos ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation sa kanyang cabinet members na layuning i-recalibrate
ang kanyang administrasyon matapos ang May 2025 elections. Dagdag pa ng senador, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang paglilinis sa kanyang mga gabinete. Panahon na kanya upang pumili ng mga pinunong may tunay na pangunawa sa kalagayan ng bayan at maglilingkod ng may agarang aksyon at hindi palusot. 3 taon na anyang lumipas at ang taong bayan ay naghahanap na ng tunay na resulta at aksyon. Gid nito, hindi na makahihintay ang mga Pilipino na dumaranas ng kahirapan at kumakalamang sikmura. Binigyan din naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian nang dapat na italaga bilang cabinet members ay mabilis kumilos at may sapat na kaalaman sa kanilang tungkulin at hindi lamang puro salita. Bagaman anya nalungkot ang senador sa pag-alis ni Secretary Rafael Lutilla mula sa Department of Energy dahil sa mga reforma na kanyang sinimulan sa ahensya, nananatiling mahalagang hakbang anya ang kanyang pagkakatalaga sa Department of Environment and Natural Resources sapagkat pinangangasiwa nito ang mga paunahing proyektong kritikal sa pambansang kaunlaran. Una rito, nirerespeto ni Senadora Nancy Binay ang kagustuhan ng Pangulo na hingan ng courtesy resignation ang kanyang mga gabinete dahil nagsisilbi naman talaga mga ito sa kagustuhan ng Pangulo. Sa huli, git ni Binay, dapat handa ang gobyerno sa mga ahensyang mapapalitan ang namumuno upang walang maantala ng mga programa. Well, sana yung PPN naman talaga dapat yung may kakayahan gawin yung trabaho at hindi for whatever reasons, di ba? Pero dapat meron na siyang Naka-ready na. Naka-ready na din. Oo. Kasi like, di ba, hindi natin maiiwasan na talagang yung ganitong changes sa cabinet ng ating presidente ay magkakaroon ng medyo slight delay dun sa pag-implement ng mga projects at programs. Masabi ko sa inyo, aming mga kababayang Pilipino, kami sa Duterte Youth Party List ay nasusuka sa klase ng ating gobyerno, sa klase ng politika dito sa ating bansa. Napakaraming kurakot at mandarambong. Siyempre, kumakandidato pa ulit-ulit yung mga yon. Nakita nyo bang hinold yung mga proclamation? Dito sa ating bansa, kung sino yung mas maraming nakurakot at na-plunder, sila pa ang nananalo sa mga kaso. Kami, Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas para ibalik ang death penalty sa mga kurakot. Kami pa ang pinapahirapan. Kung sino pa yung hindi nagvo-vote buying, naglalabas kahit piso, kami pa ang kinasuhan ng vote buying. Kung sino pa ang lumalaban sa mga teroristang NPA, kami pa ang nakasuhan ng promoting violence. Ganyang karumi ang politika sa ating bansa. Kaya kami, nagsasawa na rin talaga kami. Kaya masabi ko sa inyo, sana sa inyong tulong, di ba? Maproklama kami dahil 2 milyon ang bumoto at makaupo tayo sa Kongreso. At masabi ko sa inyo, ganito na lang gagawin natin sa Kongreso. Dahil 3 naman yung congressman namin. Gagawin namin 24 oras ang opisina namin sa Kongreso. Kung yung iba, office hours lang. Kami ang office hours namin 24 oras. Merong staff sa umaga, may staff sa gabi. Kung meron kayong gustong panukalang batas, sabihin nyo sa opisina ng Duterte Youth Party List, yun ang gagawin naming House Bill kung anong gusto nyong panukalang batas. Kung meron kayong nirereklamo na ahensya ng gobyerno na masungit sa inyo, ayaw kayong paglingkuran ng ayos, kami ang magpapatawag sila sa kanila sa Kongreso. Yan lang ang advokasya namin sa gobyerno. Puro kami reservist sa military at meron pang galing talaga sa PMA at PNPA. Ang mga pangarap ng mga tropa ng gobyerno ay magserbisyo kahit ikamatay nila yon. Yan ang pangarap namin sa bansa. Kaya hindi kami natatakot sa aming kaaway. NPA, mga teroristang grupo, mga makakaliwang grupo. Kahit ambushin kami, okay lang. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo, Comelec, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo, ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kaming hindi maproklama. Bakit sila naproklama?
Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Buisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, buisit na. Kayo sa COMELEC ang huling gumaganyan, namumulitika. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng COMELEC, taong bayan ang nagagalit sa'yo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Ita-technical nyo lang bilang abogado, technically we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yes man, taga-bulong kay George na, Kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gaano ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to.